Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, nagsisitayuan na po sila. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for this opportunity to worship you, to be with you today. Come on, pati po sa ating team online. Come on, let's worship God. Can you clap your hands like this? Come on. Thank you, Jesus. We worship you in this place. Hallelujah. Go on, church. Let every breath that I spread praise the Lord. Praise the Lord. Come on, you sing. Let everything that I spread praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that I spread praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that I spread. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because you reign, you are sovereign. You rose and defeated the grave. You are faithful, you are true, and there's nobody greater than you. Thank you, God. Come on, can we declare this song? Come on, everybody, you sing. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Come on, for the last time. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, you sing. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I
Jesus. Hallelujah. It's a sound I love to hear. It's the sound of a Savior's robe as He walks into the room. When people pray, when we hear praises, He is here. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Come on, you sing praise to Jesus. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Well, let's worship Him. We sing praises to you, Jesus. There is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. Wake up, you're slumbering, it's time to worship Him. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Hallelujah, one more time you sing. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Thank you, Jesus. Oh, awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. And when He moves, and when we pray, we see the wall that stands away, and every promise is amen. When you sing and when He moves, and when He moves, make no mistake, the bowels of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. When He moves, and when He moves, and when we pray, we see the wall not stand away, where every promise is amen. And when He moves, makes no mistake, the bowels of hell begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. Come on, you worship Him in this place. Hey. Oh, let the King of Glory enter in. Hey. Oh, fall down on your knees and worship Him. Hey. Oh, come on, church, worship our living God today. Thank you, Jesus. When you sing, awake my soul. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Thank you, Jesus. Awake my soul and sing His praise aloud. Come on, you sing His praise aloud. One more time, awake my soul. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud.
We truly give you all the honor and praises. Come on, continue to be in the atmosphere of worship this time. Feel the presence of God. Come on. Feel the presence of the Lord wherever you are, whether you're online or here on our side. Because God is here today. He is our firm foundation. Come on. You can just raise your hands and worship Him with all your heart. You can just sing your own hymns of praises. Hallelujah. Oh Lord, Holy Spirit. Oh Jesus. Come on, you sing, church. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Come on, church. It's about time for you to declare now who He is in your life. Come on, you sing. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength. I'm not held by my own strength. 'Cause I build my life in Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. Yes, He won't. You sing. He won't. And He won't fail. Come on, you sing. He won't fail. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad. I've never been more glad than I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Yes, He won't. Come on, church, you sing. He won't, and He would never fail. Come on, you sing. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't really fail. He won't fail. Come on, church. It's about time to give everything to Him, because He will not fail, and He is our firm foundation. Just surrender your heart to Him. Can you just make this as your prayer this time? Come on, church, you sing. Rain came and wind blew. Rain came and wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Come on, you sing. Rain came
foundation. Come on, church, to declare He's the rock on which I stand. When everything around me is shaking, I've never been more glad. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So I would even. Now come on, church, you declare He won't. Yes, He really won't. Come on, you sing, church. Sing, He won't. He won't. And He wouldn't fail. He won't fail. Yes, He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't fail. Yes, He won't. He won't. Come on, church, you declare He won't. Yes, He won't fail. He won't fail. He won't fail. He won't. Hallelujah. Truly, you didn't fail us, Lord God. We thank you. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say aloud, Amen. Amen. Amen! Once again, Light Family, can we all clap and shout hallelujah to our mighty King of Kings? Amen! Blessed Sunday, Light Church. From our Light family here on-site and online. Light Family from Zambales, Bataan, Pampanga, Baguio, at iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pilipinas. And of course, to our overseas members, victorious and glorious Sunday po sa bawat isa. I believe, partner, it's good to be back here sa ating simbahay. Amen po ba? Amen. I know, napakarami nating napagdaanan this past few days. Amen po. Kaya naman, praise God. Sige po, titingnan niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo po, I'm glad that you are here. Yan, partner, I'm glad that you are here. Talaga namang praise God dahil katabi kita ngayon. And syempre, hindi natin palalampasin ang araw na ito, ng mapagpalang araw na ito dahil naniniwala tayo na muli tayong pupunuin at pagpapalain ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya naman, as God continue moving in this place, pwede po bang hitian at batiin mo yung katabi mo ngayon? Mapakaliwa. Ayan, sige po, tingnan yung kaliwa, kanan, likod, at harap nyo. At batiin mo siya at bigyan mo po siya ng isang the best ng ngiti. Ayan. And wow, of course, meron po tayong team online. Ayan po, if you are watching us today, kindly comment po sa ating comment section kung saang lugar po kayo nanonood ngayon. And also, pwede nyo pong paulanan ng puso reactions ang ating comment section at batiin ang ating online community. And partner, sabay natin silang batiin ng Happy Sunday in 3, 2, 1, Happy Sunday! Hallelujah! I believe dahil happy na happy ang Sunday ng bawat isa, to make it more happier and exciting, we can now move on to our Light News. Ayan po, pwede na po tayong mag-see po. Maraming salamat po. So, unang-una po sa ating Light News is our Light Retreat preparation. Mangyayari po ito this coming October 14, Saturday, 7 p.m. here at Light Church. And, syempre, kaya po tayo merong Light Retreat preparation ay may pinaghahandaan po tayong Light Retreat Batch 42. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Amen. This coming October 20, Friday from 6 p.m. to 9 p.m. and October 21, Saturday from 8 a.m. to 9 p.m. And dito lamang po yan sa ating Light Church. And reminder lang po ng lahat na magre-retreat ay kinakailangan po na pumunta sa ating preparation dahil meron po tayong important informations and instruction. Kaya naman po, no light retreat
preparation is no light retreat policy po tayo. Amen. Next for our SOD students. Sino pong mga SOD students dito? I believe tapos na po ang inyong class and kaya naman be more excited dahil this coming September 29 will be our graduation day. Kaya naman po, palakpakan natin si Lord and ang ating mga SOD graduates. Ayan, praise God. And that's all for our announcement. Kaya naman po for more details, questions, or inquiries, we can contact our network leader or our mentor. Alright, we are down to our giving time. To all excited po na magbalik ng kanilang ikapu sa ating Panginoon, pwede po bang sabay-sabay nating sabihin, It's giving time. Ayan po, sabihin natin sa katabi natin, it's giving time, partner. Ay. Good morning, everyone. Blessed Sunday po. It's worship time. Pakisabi nga sa katabi mo, it's worship time. Yes, tama po ang narinig nyo. Sino pa ang nais mag-join sa Light Worship Team? May instant audition po tayo ngayon. Check mo ang katabi mo, baka may chance siya makasama sa Light Worship Team. Aminin po natin, madalas o minsan, nakaka-proud, yung nakita tayo nasa spotlight. Yung nakikita tayo na nasa center. Pero ngayon po, aralin natin ang ibang klaseng paraan sa pag-worship kahit wala tayo sa spotlight. Kaya po, let's read Genesis 28, verse 22. And the stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And all that you give me, I will give a full tenth to you. Sa verse na ito, alamin po natin, bakit nga ba tayo magta-tithes? First, nawa-worship natin si Lord through our giving. Si Jacob is not deserving of blessing. Why? He is a deceiver, a thief, at pero binuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanya. Gaya ni Jacob, tayo din ay not deserving ng blessing. Pero tingnan mo ang sarili mo. Kaya nandito ka ngayon dahil lahat na yan ay sa biyaya ng Panginoon. Let's read 28, verse 22a. And the stone which I have set up for a pillar shall be God's house. Alam niyo po ba yung lugar na yun kung saan naranasan ni Jacob ang Diyos ay tinawag na Bethel? Sound familiar po ba? Sa lugar na iyon, ipinakita ng Diyos ang isang hagdan stretching heaven and earth. Which means na hindi natin need mag-join sa kahit anong sikat na worship team. Bethel Music o iba pa. Dahil sa pagtatights mo pa lang, posibleng maranasan mo na ang ibang klaseng pag-worship kay Lord. Kaya mga kapatid, every time na tayo magbabalik at magbibigay ng ating tithes, ibang klaseng worship ang naipakita natin. Second, bakit nga ba tayo magta-tithes? Na ipapakilala natin si Lord through our giving. Bukod sa ito'y privilege na ma-worship si Lord ng extraordinary, kapatid, nagagawa mo ring ipakilala o ihayag sa lahat na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng needs mo. At every time na tayo po ay nagbabalik ng ating tithes na ipakilala mo ang Diyos kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Siya ang center at hindi ikaw. Sa Kanya lang ang spotlight at wala siya sa iyo. Ang sabi ni Jacob sa Genesis 22 verse 22b, and all that you give me, I will give a full tenth of you. Na ibig sabihin, the future tense, hindi niya pa hawak. At tatanggapin pa lang, pero inunan niya italaga o itabi para kay Lord. Kung sa panahon natin, masasabi natin na why si Jacob. Bakit? Dahil alam niya, para sa kanya, ang ikapo ay para sa Panginoon. Conclusion, bakit nga ba tayo magbibigay ng tithes? First, nawa-worship natin si Lord through our giving at naipapakilala natin si Lord through our giving. Alam na niyo pa ba na hindi natin kailangan magarbo o galanting pagbibigay? Kung alam mo sa puso mo na ang pabalik mo sa Diyos ay para mag-worship mo siya alone. Or behind the scene man ito, pero gaya sa Bethel, tayo tinatawag para ma-discover that the Lord is in this place. Kaya naman tuwing naisip mo pa rin huminto o mag-time out sa pagbalik sa Diyos, sabihin at tandaan mo lang ito. At ito rin ang title natin.
God is here in my giving. In my giving, God is the center. Sabihin nga natin sabay-sabay. God is here in my giving. In my giving, God is the center. That's why as a challenge po, ipakita natin na masigla, may energy, masaya, na kapag umaawit tayo sa Diyos, dahil nasa spotlight ka man o wala, sa pag-aawit mo ay kukupas. Pero ang inaalaya natin na ang awit ay kailanman hindi kukupas. Sabi nga sa awit, every song must end, but you never do. May small testimony lang po ako, little testimony lang po ako. Actually, matagal na rin po ako nagtatides. Pero first na nagtatides ako, siguro na-experience din yun ng lahat, na talagang yung kayong naghihilahan kayo, ibibigay ko ba ito o hindi. Pero sa experience ko, hindi ko pinadaig yung self ko. Pinadaig ko yung will ni Lord sa buhay ko. Pero sa aking malaala, siguro mga 3 times, like diba, si Jesus, tinempt din ni Satan 3 times. So every time na tinempt tayo na hindi tayo magbibigay, talagang susundin natin yung spirit natin, hindi yung flesh natin, hindi yung sarili natin kasi kalaban natin yung sarili natin. And after that, alam natin na hindi na tayo babalikan ng kaaway. And our giving, maging lifestyle na natin. Talagang hindi na tayo na, ayun, bakit 10% ibibigay kay Lord? Pero hindi natin alam na 90% doon pa sa atin. And even though 90% na yon, hindi tayo yung owner. We are just a steward of it. We are just, parang ano lang yan ni Lord sa atin. We are just a manager. So, let's pray. Lord, thank you, Panginoon, Lord God, thank you for the privilege, Lord God, to worship you, Panginoon, in our giving, Lord God. We acknowledge, Lord, that everything belongs to you, Panginoon, at wala kami. Even our sins, Lord, kinuha mo pa. Salamat, Panginoon, for your unfailing love sa amin. Lord, to those na nag-aalangan pa, Panginoon, magbigay, Panginoon. Lord, Holy Spirit, speak to their heart. Lord God, we know that our giving is for you, Panginoon. Ito ay binabalik lang namin, hindi ito amin, Panginoon. We pay back to you what belongs to you, Panginoon. Anawa po, Panginoon, Lord God, every time we give to you, Panginoon, patuloy mo kami i-bless, Lord God. And Lord, patuloy ka manguna sa amin, Panginoon. And I pray, Lord God, to those who have a desire to give, continue to bless them, Panginoon. Lord, help them na itest kanila, Panginoon. For you are a faithful God. You never failed us, Panginoon, Lord. Kung magda-doubt sila, Lord, ikaw po, Panginoon, ang mag-stand, Panginoon. Ikaw, Lord, ka na mag-prove, Lord, that you are a faithful God, that your promise never fail us. Salamat po, Panginoon, Lord God. Babalik namin ang iyong giving namin sa iyo, yung tithes and offering, with joy, Lord God, with gladness, Panginoon, from our heart. This we ask in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, Coach Rebecca Binayas, for the word you've shared with us. Ayan po, sino po sa atin ang na-bless sa ating giving topic? Amen. Kaya naman po for giving our tithes, offerings, and pledges, maaari po natin itong isend sa ating BPI account, GCash number, and syempre directly po dito sa ating church. Let's give and give back with a cheerful heart. And now we want to have an opportunity to welcome our first-timers and new friends. And unang-una na nga po dyan ay ang ating first-timers online. Ayan po, if this is your first time worshiping with us, we are glad na nanonood po kayo ngayon. Kaya naman po, kindly comment sa ating comment section kung saang lugar po kayo nanonood and let us know kung gaano kalawak ang ating online community. And also, type the word connect sa ating comment section and after po nito ay may magme-message po sa inyo. And remember that you are part of our extended family and we are always excited to connect with you. And of course, partner, hindi natin kalilimutan ang ating on-site first-time visitor. Sige po, meron po ba tayong first-timer ngayon? Ayan po, taas lang po yung kamay. Wow, sige po, palakpakan po natin ating first-timers. Masaya po kami na nandito po kayo nakikiselebrate sa amin at mag-worship sa ating Diyos. And reminder lamang po na mag-stay po kayo after ng service dahil one of our consolidation team po ay kakausapin po kayo saglit na saglit lamang po. Again, to all our new friends and first-timers, welcome to our family. And of course, alam na ng partner mo ang next na gagawin. Sige, paki-check
po yung katabi ninyo kung sinilent niya na yung phone niya. Kung hindi pa po, kayo na po ang mag-silent para sa kanya. And para ma-avoid natin ang distractions at talagang makapag-focus tayo to the Word of God. Amen, partner. And also, maaari na rin po nating i-prepare ang ating Bible, pens, and notebooks to take note ang mga bagay na ituturo sa atin ni Lord ngayong araw. And I believe, partner, talagang na-silent na nila at ready and excited na talaga silang makinig ng word natin ngayon. Kaya naman, let us all prepare our hearts and our mind because to deliver the word of God, let us all welcome Pastora Stephanie Calanog Kajong. Good morning po. Magandang umaga po. And blessed Sunday po sa bawat isa. Are you happy today? Pagpasok nyo pa lang po ba dito ay masaya na kayo? Patingin nga ng masayang muka. Amen. Sabi niya. Ngitian mo nga yung katabi mo. Amen. Sabi niya. But I believe na lahat po tayo masaya every time we come to church. Amen? Why? Kasi masaya ang Espiritu ng Panginoon. Tama po ba? Kaya every time we are in the church, yung Spirit ni God, yung presence ni God, yun yung nagpapasaya din sa atin. Amen? Minsan nga nakakalimutan, may problema ka pala eh. Amen? Tama po ba? Masayo po ba kayo ngayon? Amen. Amen. By the way, bago po tayo mag-umpisa, sino po dito mga nag-birthday o magbe-birthday po ngayong September? Pwede po ba tumayo? Ay, birthday niya ngayon. Ay, happy birthday. Happy birthday. Sige po, tayo po yung mga nag-birthday at mga magbe-birthday pa lang. Sige, be proud. Ayan. Pwede po ba natin sabihan sila ng happy birthday? Okay, 1, 2, 3, go! Ayan. Happy birthday po sa inyo. Even sa mga nasa online po natin, kung meron may birthday man po sa inyo dyan, happy birthday po. Binabati po namin kayo ng happy birthday. Pwede po ba natin palakpakan si Lord sa buhay ng mga may birthday po na ito? Lalo-lalo na si, what's your name? Gab. Gab, happy birthday ha. So, saan nahandaan natin? Alam mo, gustong-gusto ko pag 10:30 kasi wala pang lunch, naamoy mo na yung lunch. Kaya siguro punong-puno tayo pag 10:30, no? Kasi nakakasagap na tayo kung anong ulam ng mga worship team mamaya. Ayan. The reason why I ask you sa mga may birthday po, kung sino may mga birthday, kasi po last Monday, or actually nung Monday po, nag-birthday po ang aming panganay. Ayan na si Resany. Resany, can you stand up? Kanina you didn't stand up. Come on, don't be shy. Ayan, yan po yung panganay namin. Actually, kapatid ko po. Nag-birthday po siya ng Monday and she's 11 na po. Ayan. Mukha lang po siyang medyo malaki pero baby pa lang po siya. Baby pa rin po siya, no? Marami po sa inyo na witness na since laki siya sa church, nakikita na po siya, baby pa lang siya, nung unang dinala ko po siya sa church. At hanggang ngayon, maaari na-witness po ninyo yung paglaki niya, yung kanyang development, no? Pero yung mga hindi po siya nakikita madalas, sinasabi sa kanya, si Resany na yan? Is that Resany? Sinasabi sa kanya, siya na yan, parang laki na niya. Maraming ganun. You know what, even us kami po mga parents niya, nagtataka din kami kasi parang biglang lumalaki si Resany. When she was young, meron po akong tracker ng height niya. Yung parang hanggang 3 feet. Tapos tinitignan ko po kung lumaki po siya, ganyan, parang every year. Pero dahil nga po naangatan niya na yung 3 feet, ang ginagawa ko po, doon na lang sa dingding. Kasi wala na ako mabiling gano'n na mas mataas pa. So doon na lang sa dingding. Ang ginawa ko po, I started to track down her height. October, 2020. So ito po yun. Alam ni Reza niya, nakikita niya. So ito po yun. I started na i-record yung height niya 2020, then 2021, 2022, and then just recently, 4 days before nung birthday niya, ayan, sinukat po uli namin siya. So, ang kagandahan pala na meron kang parang tracker, no? Nakikita mo kung pare-parehas ba every year yung itinaas niya o baka hindi ba siya nag-grow o nag-grow ba siya,
No, yun pala yung kagandahan nun. At kapag nakita mo, parang hindi siya nag-grow, hahanapin mo kung ano yung dahilan, kung ano yung factor, kung bakit hindi siya nag-grow. Maybe, kumakain siya palagi ng mga junk foods, or hindi healthy na foods, or maybe, palagi siyang puyat, or maybe kulang siya sa protein. No? Makikita mo, yun ang kagandahan na natatrack down mo kung ano yung ano niya, kung yung growth niya. Tama po ba? You know what? Ganun din po tayo bilang mga Kristiyano at bilang parte po ng building up the body of Christ as a church. Kailangan matrack din po natin ang growth din po natin. Do you believe that? Do you agree with me? And we need to know if we are growing or not. We need to know ano ba yung nagiging factor ng growth natin. We need to know ano ba yung nagiging factor ng hindi rin natin paglago. And kaya nga po, as we culminate our Building Altitude series, ito po yung pag-uusapan natin at ito din po yung ating title, The Determining Factor of Building Altitude. So let's open our Bible to the book of Ephesians, chapter 4, 15 to 16. Tatayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. So we started on verse 11 in this series. Ngayon po, we are down to the last two verses, verses 15 to 16. Read it with me. 1, 2, 3, go. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ, from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Pagpalain po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Let's all pray. Lord, we thank you for your presence. We thank you dahil gumawa ka ng araw na kung saan we will meet together, we will experience you, we will experience transformation from you, makakarinig kami ng mga salita mo, although may mga part maaari na masakit, pero tatanggapin namin dahil sa ikabubuti namin, oh God. You know what's best for us. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, ihanda mo po ang puso namin. I-ready mo po ang mga spirito namin sa pag-receive ng mga salita mo. Nang sa ganon, uuwi po kami ng tunay na binago mo, oh God. We thank you, Lord. We dedicate this hour to you. And this we pray and ask in Jesus' name. Amen, amen. Bago po tayo umupo, sabihin mo sa katabi mo, may gagawin sa'yo si Lord. Sa kabila, sabihin mo, may gagawin sa'yo si Lord. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So dito po sa two verses or sa last two verses ng ating series or sa last two verses ng section po na ito on unity, dito po, dinescribe po ni Paul yung proper process of growth in Christ. So here, let's take a look and see ano ba yung mga factor na yun. So let's talk about what is the determining factor of a building altitude. Are you ready? Are you excited? Amen. Number 1, growing in orientation. Sabi dun sa verse 15, but speaking the truth. Orientation, everybody say orientation. Orientation means the determination of the relative position of something or someone. Sa Tagalog, pag-aangkop or paglalagay o paglagay sa lugar. Sabi po doon sa verse natin, but speaking the truth. Yung word po na dyan na but, it's a term of contrast. Kino-contrast niya yung unang statement. So parang sinasabi po ni Paul dito, in contrast sa orientation ng bata na madaling natatangay ng mga maling katuruan at nadadala pa ng mga pandaraya, we are to speak the truth. And speaking the truth there, in Greek, is just a single word, is aletheoo, which is difficult to translate in English kasi po unusual word siya. But ang ginawa po ni Paul dito, sa English language, he took like a noun, then he made it into, or he created a verb, and putting it into, putting something like an ing at the end. It's like, di ba yung noun, paddle. Tapos gagawin mo siyang verb, paddling. Tama po ba? Boat, boating, fish, fishing. No? Ganun din po sa Greek. Ang ginawa po dito ni Paul, kinuha niya yung noun na word na truth, and then ginawa niyang verb na truthing.
So basically, it's the idea of confessing the truth or professing the truth. But the word aletheoo is not just bound lang po sa pagsasalita or just speaking. It's the actual doing of it as well. The idea is, in-embrace ko ang katotohanan. You speak, you embrace, you live, and you share the truth. In other words, you walk and talk in truth. Yun po yung idea nito. So sabi niya, if we're going to be built up, if we are going to grow up, kung gusto po nating umabot sa maturity po natin bilang mga Christians, we must what? Speak and live the truth. Amen. So importante po ang truth dahil ang truth po ang pangontra ng deception na pinag-aralan po natin last week. Were you here last week? Taas po ang mga kamay na nandito po last week. Ayan, thank you Lord. So, mabigat po ang truth dahil hindi po tayo naglalaro lang dito. Why? Because we have an enemy na seryoso siya on seeking to destroy your soul. Are you here? Seryoso siya na gusto niyang i-distract ang buhay mo. And I tell you this, ang katotohanan po ang nagpapalaya sa tao. Ang katotohanan ang nagliligtas sa kaluluwa ng tao. And the scripture says, His word is truth. Jesus Christ is truth Himself. Siya mismo yung truth. At ang katotohanan po na si Jesus ang truth at ang kanyang salita, yun po ang ating foundation at ang ating orientation. So, kailangan po natin i-insist na ang pamantayan po natin ay ang katotohanan. Sabi mo nga sa katabi mo, truth. Well, etong truth po na ito ay hindi po yung may truth ka, may truth siya, may truth yung kapitbahay mo, may truth yung tatay mo, may truth yung nanay mo, may truth yung teacher mo. Hindi yun po ang truth. Because Jesus said, His word is truth. Amen. Maybe may iba pang bagay sa mundo na totoo, but one thing I know about God's word is, preserve ng Diyos ang salita niya. Iningatan niya ang salita niya nang sa ganon makaabot sa panahon natin. Amen. Hindi niya preserve ang mga history books, ang mga science books, ang mga psychology book, ang mga any book. Hindi niya rin pinangako na magiging infallible yung mga books na yan. But what He promised to preserve and to keep infallible is His word, ang salita niya. Kaya ito po ang orientation po natin. Ito ang standard natin. Hindi ang salita ng kung sino na nasasabihin sa'yo, sundin mo lang yung sinasabi ng puso mo. The Bible says, the heart is what? Deceitful. So kung susundin mo yon, your life will be destroyed. Tama po ba? Kung dati ang orientation ng truth natin ay ang mundo, ang sinasabi po ni Paul dito, hindi na. Dahil ang orientation na natin ngayon ay ang truth ni Lord. Amen. The truth of His word and the truth of His ways. Sabi po ni William Arnott, sabi niya, the best way of eradicating error is to publish and practice truth. So kung mamumuhay ka at magsasalita tayo ng truth, God's truth should be our orientation. Amen. Because by that truth, dun natin i-measure ang mga bagay-bagay. By that truth, we're gonna see kung ano yung totoo. Tinutulungan po tayo ng truth na ito na makakita, makadiscern, maka-evaluate, ma-evaluate natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. And God's truth is the orientation of how we judge things. Ito po yung bagay na hindi po natin binibend or binabale, parang medyo hindi pwede sa akin yan, so i-bend natin ng konti. No, hindi po siya pwedeng i-bend. Sa kung paano po natin nako-comprehend o naiintindihan, hindi natin siya pwedeng i-bend sa kung paano tayo gumawa ng decisions. Ang truth po dito ay hindi yung, ay, mukhang makulimlim ngayon parang uulan mamaya. Ay, mukhang maraming alahas to, mayaman siguro to. Ay, mukhang masaya sa church na to kasi ang ganda ng preacher. Absolute truth ko po yun. Hindi po yun. No, kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay katotohanan na merong kinalaman sa God's truth at may kinalaman kay Jesus Christ. Amen.
Truth that has to do with the salvation. Truth that has to do with sin. Truths that have to do with the promises of God, with faith in God, hope in God, and His return. Ito po yung truth na kung saan ang faith natin ay, firmly, talagang nakakapit, grounded, no? Nakakapit sa Panginoon. So, we're not just speaking the truth, but we also carrying out the truth. Amen. Nung sinulat po ni Paul ang truthing, it's in active form. Kumikilos. Ibig sabihin, may progression. Gumagalaw. So, ibig sabihin, yung truthing na yon ay gumagalaw, nag-grow. So, we are growing in truth. Hindi siya nahinto na, hindi siya mangyayari pa lang, pero talagang gumagalaw siya. At panawagan niya po sa atin na maging tough po tayo, na tayuan daw po natin ang katotohanan. Na kung meron mang bagay na magiging rigid ka, o magiging stricto ka, ay yung maging rigid ka na mag-grow sa truth ni Lord. Amen. He is calling us na hindi lang maging magaling mag-memorize ng verse, magaling mag-post ng verse, but He's calling us to be biblical. Amen. He's calling us to one standard, to one orientation. Dahil hindi mo talaga maiiwasan na madala sa bawat wind of doctrine unless meron kang standard truth. And as we grow to speak, live, keep, stand, and share the truth. Amen. Amen. Sino po dito may natututunan siya? Another determining factor of building altitude is growing in motivation. Everybody say motivation. Sabi po doon, but speaking the truth in love. So, ang orientation po natin ay speaking the truth. Ang motivation naman po natin to do that is love. Magsasalita tayo ng katotohanan at ang motivation natin para magsalita tayo ng katotohanan ay what? Love. Everybody say love. Love here is translated in Greek agape. Ibig sabihin unconditional and sacrificial love. So, Paul here was just telling us the truth and love are inseparable. Ibig sabihin, hindi talaga sila mapaghihiwalay. They stand side by side. Para silang twin. No? They stand side by side to become the determining factor of whether nakakausad ka ba in terms of your spiritual growth and in terms of your spiritual influence. So, kasing importante po ng truth, ang love. Amen. Hindi pwedeng iwanan mo ang truth tapos love lang. Hindi pwedeng iwanan mo ang love and then truth lang. No. So ang speaking the truth in love ay ang recipe kung saan dito lalago ang church at mamamaximize ang simbahan. Amen. So, actively working ang truth sa buhay mo, namumuhay ka sa truth, then kino-communicate mo ang truth with one another at dahil doon napapatatag at lumalago ang simbahan, that's the picture. Speaking the truth in love. Now, ang panawagan po ni Paul sa atin ay we are to speak the truth with an attitude of love. So, ang attitude natin ay hindi tayo galit. Hindi tayo nang-aaway, pero ang attitude natin ay pagmamahal. Nagmamahal tayo. I'm sure na hindi lang po dito nagsasalita sa atin si Paul tungkol sa pagiging lovable natin, na mabait, friendly, or a nice guy. Kapag kasi namumuhay ka po sa truth at nagsasalita ka ng truth, sa totoo lang, maraming aayaw sa'yo. Tama ba? Do you agree with me? Okay pa po ba kayo dyan? Amen. So, hindi nila talaga magugustuhan ang buhay mo. Hindi nila magugustuhan yung mga sinasabi mo. Why? Kasi dahil nga you stand on the truth, you hold the truth, it's like you are on the right side because you are right with God. So, dahil sa pamumuhay mo sa katotohanan, naihahayag tuloy yung mga mali nilang buhay. And so, hindi ka nila magugustuhan. Kasi parang sinusupalpal mo sa kanila na mali sila. Are you here? Mapakristyano man yan o hindi. But the non-Christian, or we call the world, meron po silang idea na the Christians should be harmless. Ang mga Christians dapat harmless sila. Di ba Christian ka? Dapat ganito ka. Di ba Christian ka? Dapat loving ka. Di ba Christian ka? Dapat hindi ka nang-aaway. Di ba Christian ka? Dapat hindi ka nangungundem. Di ba Christian ka? Dapat hindi ka nang judge. Tama po ba? So, ang picture dapat,
pangiti-ngiti ka lang. Ngitian mo nga yung katabi mo uli. Payakap-yakap ka lang, wag mo nang yakapan, baka suntukin ka niyan. Dapat passive ka lang, at dapat hindi ka nagsasalita. Tama ba? Dapat hindi ka aggressive. Tama po ba? Hindi ka dapat matapang, wala kang inaaway, and you don't offend somebody else's truth. Hindi mo ginagalaw yung truth nila. Hindi mo ginagalaw yung prinsipyo nila. Kahit obvious sa salita ng Diyos, wala. Ito po yung minsan problema natin sa labas. At mas lalo po sa loob. Kapag ang isang Kristiyano naging inoffensive na siya by telling the truth, tayo mismo nag-iiwanan na. Tayo mismo nagkakasakitan na. Why? Kasi some speaks the truth, just the truth alone. Walang love. Walang pagmamahal. Basta ako sinasabi ko lang kung ano yung katotohanan. Yeah? Sounds family. Basta ko bahala siya sa buhay niya. Totoo naman. Are you here? Listen to me. Truth without love is brutality. But love without truth is hypocrisy. Are you here? Pero dahil namumuhay ka sa truth, mahal mo ang truth, magsasalita ka ng truth ng may pagmamahal. Amen. Truth and love are inseparable. Hindi mo talaga sila mapaghihiwalay. So the goal is to live and speak the truth to one another with love, because that is the only environment in which God will grow us together. God will grow us. God will grow our church. Ang truth ay dapat balanse sa love, dahil ang love po ay isa sa mga great attributes ng Diyos. Because God is what? God is love. Ang love ay ang nagiging motivation natin to compassionately, righteously, and responsibly seek the well-being of one another. Paano ko po nalaman na love ay ang ating motivation? Dahil kinuman po sa atin ito. We are to speak the truth sa paraang alam ng taong kausap mo na yung ginagawa natin o yung ginagawa mong ito, yung sinasabi mo sa kanya ay para sa ikabubuti niya. Are you here? Speaking the truth in love is our way of what? Communication to one another. Pero ito po yung gusto kong malaman nyo. Love does not tolerate all views. In fact, yun po ang dahilan kung bakit sasabihan ka minsan ng tao na intolerant ka o hindi ka mapagparaya. Okay, let me just clear on this. We love all people, but we do not love all ideas. Let me say that again. Mahal po natin ang lahat ng tao, but ang hindi po natin ginagawa ay ang mahalin ang lahat ng ideas. Do you agree with me? Why? Because God Himself makes a difference between sin and a sinner. Mahal niya ang sinner, pero hindi niya mahal ang kasalanan. Amen. Hindi dahil mahal ko ang sinner, ibig sabihin nun, ito-tolerate ko na at tatanggapin ko na ang kasalanan. No, absolutely not. It's like a parent to her child or his child. Loving your child doesn't mean na ina-accept mo yung mga wrong thoughts niya, yung mga wrong doings niya, o yung mga wrong na ginagawa niya. At bilang pagmamahal at pagsisiwalat ng katotohanan sa kanya, gumagawa ka ng pagkakaiba between sa kanya mga actions at kanyang personhood. Are you here? Magkaiba yun. We are to love the immoral person, but we are not to love the immorality. Amen. We are to speak to the truth sa paraang alam ng tao na ikaw ay nagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Amen. And you know what? Most of the writers of New Testament, ito po yung call out nila sa atin bilang body of Christ. Look at sabi po ni John dito, ni John the Beloved, sabi niya, the elder to the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth. Medyo mag-i-skip po ako. Sabi niya, but also all who know the truth, because of the truth which lives in us and will be with us forever. Tapos po doon sa last verse, sabi niya, palaging ito pa, sabi niya, Christ, the Father, Son, will be with us in truth and love. So they stand side by side.
No? And then the last, sabi niya, as you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. So lumalabas doon na talagang hindi mo mapaghihiwalay ang truth at love. Listen, ang business po ng church is i-communicate kung ano yung revelation po ng salita ng Diyos. Dito po nanggagaling yung authority natin. The reason kung bakit po matapang po tayo nagsasalita ng katotohanan because we have the Word of God. Amen. At lahat po ng salita ng Diyos ay absolute truth. Hindi man truth sa'yo ang salita ng Diyos, pero yun po ang absolute truth. That's what we mean by saying absolute truth. Hindi mo siya tinatanggap, pero yun ang absolute truth. Are you here? But you know, pero dahil masakit po ang truth, kailangan may love. Sabi mo uli sa katabi mo, love. Pero kung puro love ka naman, marami naman ang matatangay ng craftiness and deceit. Dun po sa sinasabi sa verse 14. So contradicting po yon sa sinasabi ni Paul. Love is strong, love is true, love is pure, and love sometimes, it hurts. Tama po ba? Alam mo ba ang same Greek verb na ginamit po ni Paul na speaking the truth, ay ginamit din po niya sa mga Galatians. 2 beses niya lang po ito ginamit. Sa mga Ephesians at sa mga Galatians at same chapters, 4 din. No? Sabi niya, have I now become your enemy by telling you the truth? Kasi po dito, si Paul, sinasabi niya yung katotohanan sa kanila na pinalaya na kayo ng Panginoon. Pero bakit parang bumabalik na naman kayo sa dati? Iba na yung buhay niyo noon sa buhay niyo ngayon. So parang sinabi dito ni Paul yung mga katotohanan tungkol sa mga ginagawa nila. And then sabi ni Paul, have I now become your enemy by telling you the truth? Alam mo yung feeling na, hindi na nila ako gusto kasi sinabi ko yung katotohanan. Nakarating ka na ba sa ganung pakiramdam na sinabi ko sa kanya yung totoo, parang tingin ko hindi niya na ako papansinin. Tama ba? Yun po yung nararamdaman ni Paul dito nung sinabi niya sa mga Galatians na bumabalik na yata sila sa dati nilang buhay. Listen mga kapatid, I tell you this, the most loving churches na mahahanap mo ay ang simbahang handang magsalita ng katotohanan sa isa't isa. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. And you know what? Personally, marami na pong times na nalagay na po ako sa mga lugar na ganyan. And I knew I had to say something to somebody. And I'll be quite honest with that. Ayoko sanang sabihin because I'm not comfortable with saying it to them because I know may magagalit, baka magwala, ganyan. Because kailangan mong sabihin eh. Kailangan mong sabihin kasi you care for that person. Alam mo na kapag hindi mo sinabi, magtutuloy-tuloy siya at mapapariwara ang buhay niya. And when you say that, matutulungan mo sila and it will heal them more than anything else. Amen. Kung ako lang, ayoko ng conflict. Sino dito gusto ng conflict? Gusto niya palaging may kadebatehan, ganyan. Ayaw natin ng conflict. But speaking the truth in love, yes, minsan may kakausapin ka na ipapat mo yung kanyang back, discourage siya, then i-encourage mo siya, then uuwi kayo nang masaya kayo. Pero minsan, speaking the truth in love ay nagiiwan sa tao ng pakiramdam na dahil sa sinabi ko, kaaway na nila ako. Dahil sa sinabi ko, tingin ko, tatanggalin na nila ako sa GC. Dahil sa sinabi ko, tingin ko, naku, hindi na ako sisiputin yan. But you know what, kapatid? As long as you're speaking the truth in love, alam mo at ang motivation mo ay pagmamahal kung bakit mo binitawan ng katotohanan na yon, hindi mo kailangan mag-worry sa tingin ng tao sa'yo. Why? Because if inaccept niya ang sinabi mo with love din, just watch them na matransform ang buhay nila. Amen? Sabi natin sa definition natin kanina in Greek, yung love agape is sacrifice. Love is sacrifice. You sacrifice yung magiging tingin ng tao sa'yo just to tell the truth. And we are to speak the truth sa paraang alam ng tao na nagmamalasakit tayo sa kanilang kapakanan. Amen. Amen. Sino po dito may natututunan? Next. Pangatlo, next determining factor of building altitude, sabi niya, growing in connection.
Sabi niya, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies. So we are to grow, in Greek is auxano, up in all aspects into Him who is the head, kephale, that is Christ, Christos. Yung topic po natin last week po, binanggit po ni Paul yung danger ng pananatili na spiritual babies. Tama po ba? Kaya po importante yung into Him dyan. Actually, marami pong into Him dyan. Doon po sa passage na yan. Into Him, into Him. Why? Kasi dinidescribe po nito ang growth and maturity ng lahat ng Kristiyano as directed toward the goal of becoming Christ-like. At yun naman po yung topic natin ng second Sunday. And kephale speaks of the source, the origin, the leader, the one in authority, Christ, yung authority na yon ay si Christ, who is the head of the body. Kung growing up into the head, to grow into Christ-likeness, actually madali lang pong intindihin yon. Pero you know what, hindi lang po yun ang gustong sabihin sa atin ni Paul. Hindi lang yun yung sinasabi ni Paul dito. He's also talking about connection. Everybody say connection. He's pointing out na mag-grow tayo ng deeper at greater into connectivity. It means rooted. It means tighter relationship. Sabi sa Colossians 2:7, let your roots grow down into Him. Let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught. And you will overflow with thankfulness. So mag-grow ka sa connection mo kay Christ as the head. He is the source. Siyang pinagmumulan kung saan tayo kumukuha ng lakas at paglago. At apart from Him, wala pong matatawag na simbahan. Ang tawag po doon, pag wala si Christ, kulto. At wala pong growth sa church kung wala si Christ. But there's another thing. Kaya dapat deeper ang connection mo, tighter ang relationship mo sa head, dahil yung nourishment mo na nakukuha sa Kanya ay pinapasa natin sa isa't isa. Are you here? Siya ang supplier natin. It goes all the way through one another. Kaya po kailangan connected tayo kay Christ. Why? Kasi connected din po tayo sa tao. Kaya nga po, ang metaphor po dito ay body. Connected tayo sa head. And then connected din po yung head dun sa katawan. Kaya you know what? Kapag ang isang leader, hindi na siya connected doon sa head, leader ng isang church, hindi na siya connected kay Christ, pero nagli-lead pa rin po siya ng light group. Hindi na po light group ang tawag ng hinahandle niya. Ang tawag na po doon, barkadahan. Are you here? Madali lang naman po gumawa ng barkadahan. Magtawag ka lang ng mga tropa na palagi kayong maggala, palagi kayong kain dito, kain doon, palaging usap-usap, kape-kape, pwede ka na bumuo ng barkada. Tama ba? Pero hindi po tayo tinatawag ni Paul doon. Ang sabi po niya, connected ka sa head, then sa body. Uunahin mong mag-grow kay Lord on your connection. Ang problem po kasi minsan, sabay na sinisimulan po natin yung connection natin kay Lord, and then yung connection natin sa tao, and then along the way, mas nagiging priority na yung connection natin sa tao. And then what? Naiiwan na si Lord. Nae-etsepuera na si Lord. Minsan nga, mas minamahal pa ang tao kesa kay Lord. Mas na-in love na doon sa tao kesa kay Lord. Are you here? Pwede mo bang tapikin yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, naku partner, wag tayong ganun ha. Biro mo, ayaw mawala yung tao sa kanya. Pero si Lord, matagal na palang wala. And you know, that's ironic. Kaya nga po may order ng pagkakasabi po dito ni Paul. Into Him, nauna yung into Him, who is the head, that is Christ. From whom the whole body. So kung ano po yung sinusupply sa'yo ni Christ, yun din yung sinusupply po natin sa isa't isa. Kung ano yung binigay niya sa'yo, what He pours into me can get to you. Amen. And that's what makes us what? That's what makes us united as a church. And this is actually the theme of this chapter, unity. So here, dinadala po tayo ni Paul sa isang conclusion na
Hindi po tayo isang grupo ng mga disconnected parts. We are joined as a point of connection between one member to another. Hindi tayo mga disconnected na nakikita mo mag-isa naglalakad yung paa. Tapos nandudun yung kamay. Hindi. Hindi mo nakikita yung ulo, naglalakad siya, parang hiwa-hiwalay. Hindi mo nakikita na yung tenga nandiyan dyan, ay, natapakan ko yung ilong. Hindi pa kalat-kalak, hindi sila disconnected. Are you here? Pero connected sila. Sabi nga, di ba, meron tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So, ganun din po yun, connected po tayo sa isa't isa. So, the first thing na kailangan po natin gawin is to speak the truth, God's perspective truth, at dapat makita ng ibang Kristiyano sa'yo yung katotohanan. Katotohanan na hindi lang galing sa mga pastors, sa mga leaders, truth na galing from believer to believer to believer, nagsasalin-salin. Sa bawat believers yung katotohanan na yun. And that's how we connect to one another. Kaya nga po maraming word na one another sa scripture. Build up one another, care for one another, connect with one another, share with one another, welcome one another, greet one another. So, you've got all those one another. Why? Dahil ang growth po ay nangyayari in horizontal relationship, not just in vertical ones. Are you here? Nangyayari din ang growth natin bilang mga Kristiyano, hindi lang yung, gusto ko, kami lang ni Lord ang connected hayaan ko na itong mga taong to. No. For us to grow, bilang mga anak ng Diyos, dalawa yan. Vertical and horizontal. Amen. Gusto ni Lord na maging part ka ng church nang sa ganon, you can live and speak the truth. At kapag tayo po ay nabubuhay at nagsasalita ng truth and love to one another, it can be a tool of continuous transformation as to being Christ-like. And a tool for a powerful impact to the world. Amen. Sino po dito gusto niya po magkaroon ng impact ang buhay niya? So patuloy kang kumonekta sa Panginoon at kumonekta sa mga anak ng Diyos. Amen. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Lastly, the determining factor to building altitude, lastly, is growing in function. Sabi dito sa verse 16, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part. Proper working po in Greek is energia. Means working, action, productive work, or power in action. So maybe medyo familiar tayo with this Greek word kasi katunog siya ng English word na energy. The same, no? So bilang parte daw po ng head na connected din sa body, we are also to grow in our function. Here, listen, may tendency po tayo na isipin po natin, ay mga pang-pastor yan, pang-pastor lang yan, pang-leaders lang yan, pang-workers lang yan, sila lang yung dapat mag-function. Well, wala pong in-specify dito si Paul. What Paul is trying to show us is that lahat daw po tayo ay may function. Bawat isa daw po sa atin ay may function to do in order to build up this church. Ang bawat part daw po ay created at dinisenyo ni Jesus na may certain capacity to function. Tayo daw po ay binigyan ng certain gifts upang maiugnay sa isa't isa na nasa simbahan na ito so that the nourishment, okay, na nanggagaling mula sa head ay mag-pass through. Amen. Sino po dito, simula nung nag-pandemic, mas naging conscious siya sa kanyang health? To the point na sabi mo, health is really wealth. Mahalaga ang health. Aanhin mo nga naman yung pera kung hindi naman talaga kung hindi na magtatagal yung buhay mo dahil hindi ka healthy. Diba? Kaya simula po nun, after nung nakita natin kung ano yung naging dulot ng pandemic, naging dulot ng COVID-19 virus na yan, lahat nag-ayos ng health. Tama po ba? Lahat nag-diet. Tanong mo yung katabi mo, isa ka ba sa mga yun? Hanggang ngayon, diet ka pa rin ba? Lahat nag-ayos ng kanilang health. Tama po ba? No? Ay, dapat pala wag ko nang kainin to. No? Ay, dapat pala ito yung mga kinakain ko.
At kapag may mga birthdays daw po, ang tanging hiling na lang po natin kay Lord ay bigyan pa tayo ng healthy years ahead. Tama po ba? Why? Kasi kapag healthy po tayo, we can function. Tama po ba? Like we can go to work, we can go to school, makakapag-business venture pa tayo, we can be productive. At ang sarap kapag productive ang katawan mo. Tama ba? Tama po ba? Can I hear amen sa mga kapatid kong masisipag dito? Ang sarap ng feeling na yung katawan mo may nagpa-function siya. Na productive yung araw mo. Tama po ba? Pero ang tanong ko po, ano naman po nangyayari kapag hindi nagpa-function ang katawan natin? Di ba we feel na parang wala tayong contribution sa araw na yun? parang it doesn't feel right. Lalo na po sa mga nanay po dito, no? Taas po ang kamay ng mga nanay po dito. Ayan. Sige po, wag po kayo mahiya kung nanay po kayo. Lalo po sa mga nanay, ang mga nanay po talagang everyday is a busy day sa kanila. Tama po ba? Kasama po ako, talagang everyday is a busy day. No? Yung isang buong araw, actually, kulang pa yon. Kung pwede nga lang, sabi ni Lord, dagdagan mo nga ng oras, yung 24 hours. Di ba ang mga nanay, kapag may sakit yan, tapos isang buong araw nakahiga sa banig ng karamdaman. Tagalog na Tagalog na yun. Feeling ng mga nanay, ako parang feeling ko ganun din. No? Feeling natin parang wala tayong silbi. Tama ba? Kapag maghapon lang tayo na, yung nasanay ka kasi nagtatrabaho tapos bigla kang mahihiga. Parang feeling natin wala tayong nagawa sa buhay. Kaya minsan, kinabukasan kahit hindi pa magaling yan, babangon yan para magtrabaho. Maghuhugas na yan, maglalaba, magsasalang ng labada, magluluto. Why? Because we want to function. Even not just a nanay. Kahit tayo, every individual, parang feeling natin, no, we want to function. Lalo na po yung mga nanay. No? Dahil po yung mga nanay po, may mga third eye po yan Sila po yung mga nakakakita ng mga hindi nakikita ng iba. Sila yung mga nakakakita ng mga isang hiblang alikabok na nalagpasan ng kanyang anak. Sila yung mga nakakakita ng mga pinggan hindi nilinis. Nakakita ng mga labadang hindi nilabhan. No? Bagamat it's a nanay joke, pero ang katotohanan po, gusto kasi ng mga nanay, nagpa-function sila, may silbi sila sa bawat buhay ng tao sa pamilya nila. Tama po ba? Now, tanong, what if may sakit ang katawan at malubha? Like for example, sorry for the word, breast cancer, diabetes, yung paa, meron na siyang sugat. Ano pong ginagawa? Ano pong ginagawa? Ano po? Tinatanggal, tama po ba? Or pinuputol. Why? Wala na siyang function Wala na ngang function, pwede pang makaapekto sa ibang parte ng katawan. Tama po ba? Ganon din po sa atin bilang part ng body of Christ. Well, I'm not implying na kapag wala kang silbi, puputulin ka na sa church. No, hindi po ganon yun. Hindi po ganon si Lord at hindi po ganon ang simbahang ito. I believe as an individual, bibigyan ka ni Lord ng panahon to grow. Let's say 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. Pero kung sa hinaba-haba ng panahon, you're not growing up into Him, you're not spending your week walking with Him, talking with Him, being in His Word, hindi ka nag-grow sa truth ni Christ, and because of that, you don't have the truth to speak, definitely hindi ka magpa-function properly. And when you don't function properly, ayaw mong kumonekta sa body of Christ, it means hindi ka healthy. You're not healthy. I mean, di ba the reason why kung bakit yung mga, yun nga, tinatanggal nila yung mga parte na yon na may malubhang sakit. Why? Para hindi na maapektuhan yung buong katawan. Yung may, for example, diabetes. Kapag hindi na gumagaling yung paa, anong ginagawa? Diba marami po tayo mga kakilalang ganyan. Pinuputol na yung paa para hindi pa kumalat yung disease. And I know what you're thinking right now. I think maybe you're thinking this is maybe hard, but you know the truth is hard sometimes, especially the Word of God.
but we have to face it. You know, I remember the parable na kung saan ginamit po ni Jesus yung metaphor ng vine and branches. Wherein, sabi ni Jesus, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. To function and to be fruitful is the same as to being productive in the kingdom of God. I would say kingdom of God Kingdom of God, not charity works. Na mag-function ka sa mga charity, pero sa kingdom of God, hindi ka nagfa-function. Jesus here is giving the analogy na ang branch na connected sa Kanya ay what? Fruitful. Sabi mo sa katabi mo, fruitful. Fruitful siya sa what? Salita, sa gawa, at sa buong aspeto ng buhay niya. So may dalawang bagay po dito. Una, if you say na branch ka, but you're not functioning, hindi ka nagbe-bear ng fruit. Maybe you're not connected to the true vine. Yung akala mo, pagtingin mo, parte siya ng puno, pero hindi pala. Nagpapanggap lang. Hindi po talaga magfa-function yun kasi hindi siya parte ng puno eh. Kamukha lang, pero hindi talaga parte. Pangalawa, baka patay talaga yung branch. Walang dumadaloy na nourishment from the roots. Hindi talaga siya magfa-function. Why? Patay nga eh. And you know, this is scary. But si Jesus mismo po ang nagsabi nito. Sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kapatid, I hope wala ka sa dalawang ito. I hope kailangan mo lang paalalahanan na mag-function at maging fruitful at maging productive as part of the body of Christ. Why? Kasi gusto po ng Lord na lahat po tayo nagfa-function. Dahil ang manifest result ng ating pagtanggap sa Kanya bilang truth at pagmamahal sa Kanya at sa tao ay ang pagfa-function po natin. Kung connected po tayo kay Jesus at sa church, let's function and be fruitful. Amen. When we're working properly, at every part ay talagang connected together, mag-e-expect po talaga tayo na ang church po natin ay mag-grow and we will be a healthy church. We would expect that something supernatural is going to happen in our church kapag nangyari yon. Amen. Amen. Sino po dito may natututunan siya? Pwede po ba nating palakpakan si Lord? So ano-ano po yung mga determining factor of building altitude? Growing in what? Pangalawa? Pangatlo? At pang-apat? Amen. So paano po natin ito i-apply? Unang-una, commit to the truth in love. Commit to the truth in love. I-commit po natin yung sarili natin na ipapamuhay, lalakad, at magsasalita po tayo ng truth, ng may pagmamahal. And remember, don't just speak the truth para lang magkaroon ka ng peace of mind. Speak the truth because you want to contribute to the well-being of that person. If you do that, sabi po ni Bill Johnson, if you do that, you'll know the difference between speaking truth in and on itself and speaking truth in love. Because love always considers all the outcome. And so we are called to preach the truth in love. Yes, magiging mapagmahal tayo, magiging mabait tayo, we're gonna smile at everybody, pero hindi lang yon. That's not it. Dahil we want to contribute to their well-being, we will speak the truth with an attitude of love. Kapatid, hindi po tayo uncompromising when it comes to truth. Why? Because ayaw natin maka-offend. No. Mapagmahal po tayo, but at the same time, malalim din tayo. Hindi natin kino-compromise ang truth. But we love. Hindi tayo pinapagana lang ng pagmamahal. Kaya magiging mabait lang tayo sa isa't isa kahit may immorality, kahit may wrong doctrine, or may sin na ginagawa. Hindi po tayo ganon. Because error destroys. Error brings you to damnation of hell. At kapag hinayaan natin ang error na makapasok sa atin dahil ayaw po natin ng conflict,
ayaw natin maaari na parang, hindi na kami nito magiging magkaibigan. I want to tell you, you're not willing to love people enough to tell the truth. Kaya kapatid, kapag narinig mo yung kapatid mo sa church na sinasabi pa rin niya, maaari yung truth na para sa kanya pero hindi truth sa salita ng Diyos. Like for example, sabi niya, basta ako, magbibigay pa rin ako ng kung ano yung nasa puso ko. Yung tithes na yan, sariling preference lang yan. Yung tithes na yan, pang New Testament lang yan. Basta ako kung anong gusto ko, yung nasa puso ko, yun ang bibigay ko. Kung narinig mo siyang ganun, i-correct mo siya ng my love. Why? Dahil kung hindi mo siya i-correct, darating ang panahon, mga hawa pa yan. So you could tell him, oy brother, di ba tinuro na sa atin, July series pa nga natin yan. Bakit parang iba yung na-receive mong truth? Halika nga dito, bugbugin kita. Bugbugin ang pagmamahal. Tara, libre kitang kape. Pag-usapan natin yan. Kapag narinig mo si brother mo o sister mo sa church, ay, hindi na kailangan ng kasal kasi 2023 na ngayon. Bakit ba kasi kailangan pa ng kasal? I-correct mo siya ng may pagmamahal. Why? Kasi hindi biblical ang sinasabi niya. Kasi ang kasal po ay blessing ng Diyos bilang author ng marriage. Bilang love. God is love. Biruin mo, pinili mong mahalin yung isang babae o isang lalaki, pero ayaw mo ng blessing ng author? We are to speak the truth with love to our family in the church, to our biological family, spiritual family. Dahil if you are committed to the truth, pero hindi mo tinutulungan maaari ang anak mo, ang nanay mo, ang tatay mo, instead tinotolerate mo yung kanyang kasalanan, you're not loving him. You're not loving her. If you need to tell him or her, anak, ang orientation natin ng truth ay si Lord. So ang orientation mo ay lalaki ka. Ang orientation mo ay babae ka. Ang word ni Lord ay infallible and without error. Hindi ito nababago, depende sa panahon. Depende sa kung sinong presidente. Depende kung sino yung majority. No, hindi po. If a person needs to be corrected, they need to hear the truth. But we are not only to speak the truth, we are to speak the truth in love. Ang motivation natin sa pagsasalita ng truth ay hindi para i-offend yung tao, pahiya yung tao, o para sabihin na, panalo ko. Pero sasabihin natin yung katotohanan sa kanya, dahil concerned tayo, may care tayo, mahal natin yung tao. Na maaari, ang hirap na nga ng pinagdaanan niyan dito sa mundo, tapos dahil hindi mo siya i-correct, ito-tolerate mo kung anong ginagawa niya, mas mahirap ang mangyayari sa kanya in eternal life. There are two eternal lives. Eternal life with God and eternal punishment. Hindi po totoo na sa hell ay may beer na pwede kayong mag-inom, mag-nyork-nyork kayo doon. No! Hindi po masarap ang buhay sa hell. Nasusunod ka lang kay Satan, tapos alipin ka lang niya. Yung life mo may i-spare na. No! Isa po yung kasinungalingan na in-embrace ng tao ngayon. Na okay lang ganito ang buhay ko. Kasi sa hell naman, magiging master ko si Satan, magiging alipin niya ako, so hindi niya ako papatayin. No. Hindi po ganun yun. The reason kung bakit ganun ang maaari, nagiging influence niya, na pinakalat niya, na balita sa atin. Why? Kasi po, he is really bound for hell. Talagang nakatakda po talaga siya sa hell. Na parusahan. At gusto niyang mandamay. And so, if you believe in Him, parehas kayo both mararanasan ng eternal death. Walang humpay na pagpaparusa. Nasaktan ka na, namatay ka na, mabubuhay ka uli para saktan. Para kainin ng mga uod. That's the truth of hell. That's the truth na kailangan natin minsan sabihin sa mga kapamilya natin. Because we love them. Ayaw natin na mangyari, naghirap na nga tayo dito bilang isang pamilya, tapos maghihirap pa tayo sa kabilang buhay. If you love them,
tell them the truth. If we love them, be a channel of truth to them. Amen. Amen. Speak the truth in love. And be absolutely clear tungkol sa tamang perspective. Ngunit kailangan pong malaman ng tao na yon na nagsasalita ka sa kanila ng may katotohanan mula sa desisyon na mahalin siya. Na meron kang care sa kanya kaya gusto mo mapabuti siya. And I believe God will use your life. God will use your tongue to handle the truth in love, to determine kung paano ka talaga nakaka-experience sa Panginoon everyday ng buhay mo. With your devotions, with your connection sa Panginoon, He will use your life. Amen. Pangalawa, maintain the connection. Patuloy kang makakonekta pa sa Panginoon. Connect to God and connect to everyone. Listen, Christ is enough, but not Sundays. Ibig ko sabihin, yes, Christ is enough. Pero hindi enough na every Sunday lang po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Do you agree with me? What I mean is, si Jesus, hindi po nagmula sa langit, papuntang lupa, namatay sa cross, bumangon mula sa libingan para lang mag-relax tayo sa buhay natin. I want to tell you, Jesus is not a life coach. He is the Savior. He is our Savior. It means gusto niya ng deeper connection. Sabi mo sa katabi mo, go deeper. At kung ikaw ay going deeper, magre-require ito to get connected to Christ and to His community. Hindi ka magiging deeper in isolation. Going deeper requires you to get into the context of community. You cannot go deeper alone. Because if you do that alone, ang tawag po doon ay weird. Biro mo, wina-one-on-one mo yung sarili mo. Can I hear, wow, wow. Ikaw din yun. Preach mo, altar call mo, prayer mo. Ikaw din yayakap sa sarili mo, kaya mo yan. Oo. It's weird. Right? It's weird na makamit ka ng isang believer na sabi niya, gusto kong makakonect kay God, but I don't need to get connected with the community. I don't need anyone. Those Christians are, sorry po, pero weird talaga. They want to grow deep, pero hindi sila plugged in sa church. Parang ganito, gusto mo ng power, pero hindi ka naka-plugged in sa outlet ng power. You're not plugged in into a light group. Not plugged in into a community. Ang tawag po sa kanila, I'm sorry po, but I'm gonna tell this. I'm not gonna sugarcoat this. Ang tawag po sa kanila ay hindi po Christians. They are called church-goers. And if you are going to grow in your connection, we must understand and embrace our assignment bilang mga anak ng Diyos to not just be church-goers. Na sa pamilyang ito natin, walang church-goers. Do you think si God bilang ultimate expression ng stewardship at wise investment, ginawa lahat ng mga yan, ng mga investment na ginawa niya sa'yo para lang pumunta ka sa church kung gusto mo, kung birthday mo, o kung what, Christmas, o Lenten season? No! Bilang isang investor, hindi ka mag-i-invest ng isang bagay na hindi mo alam kung may ROI ka ba o wala. Tama po ba sa mga businessman po natin dito? Do you think He sacrificed His life for you just so you could go to church? Do you think nag-survive ka sa mga pinagdaanan mo just for you to go to church? If you believe in God's truth, if you believe that God has been keeping you, providing for you, pinoprotektahan ka, binabantayan ka, dahil para maging church-goer ka, mukhang grabe po ito, pero ito po ang katotohanan. I wanna be the first na magsasabi sa'yo ng katotohanan kasi mahal ko po kayo mga kapatid ko sa Panginoon. Yes, I am a pastor. I am now a preacher. Pero mga kapatid ko po kayo sa Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. And I'm telling this as a sister in Christ. Let's not just be a church-goer.
Naging kultura na po natin yun noon. Iwanan na po natin yun. Kasi alam natin, wala naman nag-grow sa pagiging churchgoer. You are not a churchgoer. You are a world changer. You are a world changer. You are not a salt of this church. You are not a light of this church. What are you? The salt and light of this what? World. You are a world changer. And world changers are connected to the divine. To the divine being and connected to community. Si Jesus, connected siya sa Father, then connected siya sa apostles. Si Paul, connected siya kay Christ, then connected siya sa churches. Si Peter, connected siya kay Christ, then connected siya sa churches. Si John, connected siya sa Christ, connected siya sa mga apostles, sa mga disciples, sa church. And we can go on and on and on to this. Because this is the pattern. World changers are connected to one another, to the source and to one another. At hindi po natin matatransform ang mundong ito kay Christ kung magbabait-baitan lang po tayo sa church, kung uupo lang po tayo tuwing Sunday service, na kapag altar call na uuwi na rin tayo, kung palagi lang po tayong online, pero may chance naman na mag-physical tayo, pero sa mga nasa online po dyan, just stay there. Kung malayo po kayo, just connected to our Connect group. We cannot transform the world for Christ kung eto lang po yung gagawin natin. We need to stay connected to the head and to the body. We need Christ and community. Connected tayo sa isa't isa. It means I've got to be involved sa buhay mo at kailangan mo maging involved sa buhay ko. We do life together. And you know what? I want to tell you this. This is the plan of the second building. The second building. One of the vision ng pastor po natin ay maglagay ng isang area doon na kung saan you do one-on-one. You do life groups. You do life together. You share the happiness. You share the sadness ng isa't isa. You share yung mga ups and downs ninyo. Nagkakwentuhan kayo. Hindi lang nagkakwentuhan, nagpapalakasan, nag-i-encourage sa isa't isa. Because that's who we are. Bilang isang body ni Christ. Amen. And we are so excited sa expansion talaga na ginagawa ng Panginoon sa atin. Not just the building, pero pati na rin sa bawat isa sa atin. We will grow, katulad kung papaano nag-e-expand ang building natin, ganun din daw po tayo. Nag-grow po tayo, nagkakaroon ng communication sa isa't isa. We love one another. We're thinking about one another. There's an involvement. Why? Because we are a family. We are a church family. At bilang part ng family, we know each other well. Why? May connectivity. Last, engage to the work in growth. And so when we speak the truth in love, connect with the head and to the body, we engage into the work for growth, we expect na dahil connected po tayo sa Kanya at sa community, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Kaya lahat po, pinanganak po tayo na may kanya-kanyang gifts. May kanya-kanyang talents. Kanya-kanyang porte. Binigay yan sa atin, hindi para maging accessory ng pagkatao natin so you would glorify yourself. It's there to glorify God, to help the body of Christ grow. May kakayanan kang mag-create ng something, may kakayanan kang mag-create ng boring into something what? Amazing. Hayaan mong magamit ng body yan para mag-grow siya. Maybe influencer ka, turn it to be an influencer for God's Word or of God's Word. May kakayahan kang mag-host ng event, ipagamit mo yan sa church. May gift ka sa pagtuturo, magpa-disciple ka para maging tagapagturo ka din ng salita ng Diyos. O maaari sinasabi mo, Pastora, wala po akong gift, wala din po akong talent. Sorry po talaga, Pastora. Baka marunong kang magtibag. Ayan, may mga titibagin pa rin po dun sa kabila. Baka marunong kang magkutkot, may mga kukutkotin pa rin po sa kabila. May gift ka sa pagiging articulate, magsalita, ipagamit mo yan kay Lord.
sa pamamagitan ng pagsasalita ng word niya. You know, marami pong paraan para mag-function po tayo as a body of Christ in this church. At kapag gusto mong mag-function, the moment na tumapak ka sa lugar na ito, ilalagay mo yung puso mo at sasabihin mo sa sarili mo, may parte ako dito. May paggagamitan si Lord sa akin dito. That you are actively involved in building up this church. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tatayo po tayong lahat. Dun po sa last verse natin, it says, according to the proper working of each individual part causes the growth of body for the building up of it. Self in love. Building up of itself in love means becoming something better than what we were in the past. Di ba kung nagbibuild po tayo ng building, nagsisimula po tayo sa maliit, at habang tumatagal, nakakakita tayo ng development. Parang ganito po, nung una po namin pinakita sa inyo, nung unang week na nagtatrabaho po dito sa kabilang building, may kita natin, talagang from scratch pa talaga, halos magagaspang pa yung floor, yung mga pinagtibagan. Wala ka pa actually makitang buong kaayusan. You cannot imagine kung ano mangyayari dito. Pero dahil may mga taong nagtatrabaho para ayusin to, means there's an active construction going on, you would expect change. Kaya from here, ito na po yung update niya ng itsura po niyan. Paganda na ng paganda, paayos na ng paayos. There's a change na unti-unti na aayos, na de-develop week after week after week hanggang sa matapos at makita po natin yung kagandahan ng final result niya. And that is what we expect in a growing church who's building up itself in love. Ano yung ina-expect natin na yun? Change. You would expect that people are growing people. You would expect that people are becoming more mature. Hindi na sila matampuhin, hindi na sinungaling, hindi na immoral, hindi na namumuhay sa kasalanan, hindi na palamura or palakers. Hindi na namumuhay sa mga sinful nature. Because when the truth comes to those people in love, nagkakaroon ng change. Nagkakaroon ng pagbabago. So what's the key? Love. Love is essential because love is about sacrifice. You know what? Naalala ko po yung isang parable na kung saan may isang babae na humawak ng dulo ng laylayan ng damit ni Jesus. And then napansin niya yon, nalaman niya na may humawak sa kanya. Why? Kasi may power. Sabi doon, may power na lumabas sa kanya. Listen to me. That's how the church is. Nung nagbuhos si Christ ng power sa church through the Holy Spirit and continues to nourish and supply the church, dahil connected sa isa't isa, we are to channel that to others. Truth is, if we're truly serving one another, we would feel the same. We would feel na parang may power na lumabas sa atin. Why? Because something has been imparted to others around us. May na-impart ka. Alam mo kung anong ibig sabihin nun? Na ang buhay mo ay hindi na para sa pang self-pity na palagi nating sinasabi, kawawa naman ako, wala nag-reach out sa akin, mag-isa lang ako, kawawa naman ako, walang tumutulong sa akin. Kapatid, I want you to hear this. We are not to drain out our leaders, our co-believers, ang mga kapwa Kristiyano natin, na hindi palagi, na nakikita ka na lang palaging, naku, madedrain out ang power ko dyan. Sana hindi ka lang palaging kuha ng energy. Walang problema dun ha. Pero sana hindi palagi. Hindi ka palaging kuha ng energy at power na kasama mo. Instead, ang prayer ko sa'yo, maging channel ka din ng power sa iba. I hope that you would also care because love cares. Na minsan sabi nga natin, love is sacrifice.
Na minsan isasakripisyo mo yung kondisyon ng puso mo, broken ka, may nanghihingi sa'yo ng tulong, kailangan ng kausap, broken din siya. Minsan isasantabi mo yung sarili mo kasi you have to minister. May function ka. May function tayo sa isa't isa. Amen. And today, I believe, pinapaalalas ng Panginoon sa atin that every one of us are part of this body. Every one of us ay parte ng katawan ni Christ. Parte ng simbahan na ito kung saan nilagay ka ng Lord. You are part of this church. And right now, kung nakikita mo yung sarili mo na, Lord, parang ang dami ko palang pagkukulang sa'yo. Parang ang dami ko palang na-miss out. Oo, ang orientation ko ay ang truth mo. Nagbabasa ako ng salita mo, nananalangin ako. Pero sorry po, Lord, kung hindi po ako nakakakonekta sa iba. Wala po akong connection sa church. Dinadaanan ko lang yung mga tao sa church. Wala po kaming tighter relationship. Wala kaming doing life together. Lord, sorry po. Kung hindi ko nakita yung mga bagay na yon, na dapat pala bilang isang nag-grow na anak mo, my orientation is your truth. And to do that, to live the truth and to speak the truth, ang motivation ko ay ang pagmamahal mo. Na dapat connected ako sa iyo at sa mga anak mo din. At dapat nagfa-function ako. We want to see people, kung nagfa-function tayo, we want to see everyone else here na nagtatrive. Na patuloy na bumabangon sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. We want to see other people pleasing the Lord. We want to see other people na healthy sila. Gusto natin na nagmamahalan tayo sa isa't isa. And so today, kung nakikita mo yung sarili mo, Lord, I think kailangan ko pong mag-reconnect sa'yo. Or if it's your first time na ko-connect ka kay Lord, come on, can you raise up your hands? If this is the time naman na you want to recommit your life to God, come on, you raise up your hands. And I believe Jesus Christ as our head, na nagpapaalala sa atin ngayon na maaari may mga kakulangan tayo. Pupunuin niya tayo. Ibabalik niya tayo sa posisyon na kung saan dun dapat tayo. Come on, you raise up your hands right now. May ikaka-grow pa ang buhay mo. Give your life to Jesus. Pour out your life to somebody else. Tapos na yung panahon na maaari nag-self-pity ka. Na sinabi mo, ako lang to, buhay ko to, walang ibang pwedeng mangialam sa akin. Jesus as the head, na may hawak ng buhay mo, you give your life to Him. Kapatid, you're not just an addition to the attendance of the church. And I want to reiterate this, you're not just a churchgoer. You are a world changer. Gagamitin ka ng Lord. You know, sa apat na yon, ang pinaka nami-miss natin doon ay yung function. Nakakalimutan natin na may function pala tayo sa body of Christ. Oo, nagbabasa tayo ng truth, connected tayo, pero hindi tayo nagpa-function sa body of Christ. But today, I pray na ibalik tayo ng Lord sa function natin. I pray na gamitin ka ng Lord to build this house. So people around you to see na merong hope, merong rest, merong peace mula sa brutality at hostility ng mundo. Merong pag-asa kay Jesus Christ. Through you, dahil magfa-function ka as being part of this church, as being part of the body of Christ, maraming mata-transform. And so give your life to Him.
If this is the first time na narinig mo ang salita na to, gusto mong ibigay yung buhay mo sa Panginoong Jesus, can you raise up your hands and I want to lead you into a prayer. Prayer of acceptance na today sa mga oras na to, tatanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Sumunod ka sa panalangin na ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Simula nung ako ay bata pa at hanggang sa ako ay magkaisip na. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nasabi ko, naisip ko, nagawa ko at napagplanuhan ko. Pero sa mga oras po na ito, na-realize ko na hindi ko pala kayang iligtas lang ang sarili ko. At na-realize ko, ikaw lang ang tagapagligtas ko. Kaya sa mga oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ibinibigay ko na po sa iyo ang buhay kong ito. Simula sa oras na ito, kokonekta na po ako sa iyo. At kung saang simbahan mo man ako nilalagay, I will be connected to your body. Maraming salamat po, Panginoon. Huwag na po kayong susunod. And if you are that person, you want to recommit your life to Jesus, you want to get connected again, reconnected, can you raise up your hands right now? I want to pray for you. God, nakita po namin sa sarili namin yung pagkukulang namin. And I believe na hindi mo po pinarealize sa amin to just para makondemn kami. Pero you made us realize this kasi gusto mong maayos ang buhay namin. Na kung papaano sinasabi mo sa amin ang katotohanan na may pagmamahal kasi you care about us. You care for our future. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, we recommit our lives to you. Nire-reconnect namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. At tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na kung papaano namin gustong mag-grow deeper sa connection namin sa iyo, gusto din po namin mag-grow deeper sa connection namin sa tao. Because you wanna grow us as a church. Kaya God, you help us. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magampanan po namin yung function, yung parte namin sa paglago ng simbahang ito, sa body mo, O God. Because you want us to grow until you return. Kaya sa mga oras to, Panginoon, we recommit our lives to you. Kunin mo ang buhay namin. Sayong-sayo ang buhay namin, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. Maraming salamat po, O Diyos. We thank you sa salita mo ngayon na inayos kami, binago kami, binalik kami sa kung paano mo kami dinisenyo, O God. Maraming salamat po at patuloy kaming tutugon sa mga pinapagawa mo sa amin, O God. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. There's a reason to celebrate. Ayan sa mga habol po ng kanilang tithes and offering. Dito na lang po sa harapan sa basket. Come on. Let's worship God. Let's bring back all the glory and honor to Him. And we declare this song. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the
Amen. Sino pong pinagpala ni Lord ngayong araw? Amen. Can I hear amen? Aloud, amen. Yan. Sa mga habol po ng ating faith and promise, mamaya po bago kayo umalis, nandito po ang ating mga ushers sa harapan. After ng prayer po natin, you can get your faith and promise. Sige po, itaas po natin ang kamay natin sa Panginoon. God, salamat po sa ginawa mo po sa amin. Tunay nga na ikaw ang author ng transformation. Tunay nga ikaw ang author ng change. And so God, nagpapabago po kami sa iyo. Everyday baguhin mo kami. Everyday ayusin mo po kami. Everyday i-correct mo kami. Because we know ang correction mo na yon ay may pagmamahal. Gusto mo mapabuti ang buhay namin, oh God. Maraming salamat po. We continue to give our lives to you. And God, I pray this week, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Every individual na naririto ay pagpalain mo. Every families na nire-represent ng bawat isa ay pagpalain mo po, Panginoon. I-provide mo ang kanilang mga pangangailangan, oh God. Palaguin mo ang mga bagay na pinagkaloob mo sa kanila, oh God. We thank you, Lord. Maraming salamat po, oh Diyos. At babalik po kami next week na may expectation na may gagawin ka pa sa buhay namin. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the Lord provide for you all your needs. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all God's people say aloud, Amen, Amen. God bless you po. Batiin po natin ang isa't isa at magngitian po tayo.